Bago tayo manalangin, maglaan muna tayo ng sandali upang makinig sa salita ng Diyos. At pagkatapos ay sabay tayong mananalangin. Sinasabi sa Pahayag 12:12, "Kaya't magalak kayo, mga langit, at kayong nananahan diyan. Ngunit sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang dyablo ay bumaba sa inyo na may matinding galit, sapagkat alam niyang kakaunti na lamang ang kanyang panahon." Basahin nating muli ang huling bahagi. Ang dyablo ay bumaba sa inyo na may matinding galit, sapagkat alam niyang kakaunti na lamang ang kanyang panahon. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala. Isa itong malinaw at nakapanghihilakbot na babala na tayo ay nabubuhay sa gitna ng isang espiritual na digmaan. Higit pa ang nangyayari sa ating paligid kaysa sa ating nakikita sa panlabas na mata. At maging alam man natin o hindi, araw-araw tayong tinatarget ng isang kaaway na hindi lang basta inis, siya ay galit na galit. Bakit? Dahil paubos na ang kanyang oras. Alam ni Satanas na natalo na siya sa pinakamatinding digmaan. Alam niyang tiyak na ang kanyang kapalaran. Alam niyang si Kristo ay nagtagumpay na at ang kanyang pagkatalo ay tiyak na. Ngunit habang may natitira pa siyang oras, determinado siyang maghasik ng kapinsalaan. Hindi niya kayang talunin ng Diyos kaya't nilalabanan niya ang mga tao ng Diyos. Target niya ang iyong pananampalataya, ang iyong kapayapaan, ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong pamilya, ang iyong tawag. Kaya hindi natin kayang mamuhay ng pabaya o padalos-dalos. Hindi ito panahon para sa maligamgam na pananampalataya. Hindi ito panahon para sa pusong palakad-lakad o sa paniniwalang natunaw na. Ito ang panahon upang mamuhay ng gising, alerto at matatag sa presensya ng Diyos. Sapagkat kapag tayo ay nalalayo, nagiging mahina tayo. Kapag tayo ay umaalis sa katotohanan ng Diyos, pumapasok tayo sa teritoryo ng kaaway. Ang dyablo ay hindi kumakatok ng magalang. Pumapasok siya sa mga bitak na hindi natin pinapansin. Sinusunggaban niya ang ating kahinaan, ang ating kapaitan, ang ating pagod. Pinag-aaralan niya ang ating mga gawi at hinihintay na ibaba natin ang ating bantay. Hindi siya palaging dumarating na may halatang pagkawasak. Minsan, binihisan niya ang kasinungalingan upang magmukhang katotohanan. Minsan, hindi kapahamakan ng kanyang tukso, kundi ang pagkaabala. Susubukan niyang ubusin ka sa pag-aalala. Babalutin niya ng ginhawa ang panlilinlang, ibubulong niya, hindi naman ganyan kaseryoso hanggang sa matanto mong malayo ka na sa simula mo. Ngunit narito ang magandang balita, hindi tayo walang laban. Hindi tayo iniwang mag-isang lumaban. Mayroon tayong tagapagligtas. Ang pangalan niya ay Jesus. At si Jesus ay hindi natatakot sa dilim. Natalo na niya ito. Hindi siya natitinag sa dyablo. Dinurog niya ang ulo ng ahas sa krus. Hindi niya kailangang makipagbuno para sa tagumpay. Siya mismo ang tagumpay. At dahil ikaw ay sa Kanya, ang Kanyang kapangyarihan ang siyang nagiging depensa mo. Oo, totoo ang labanan. Oo, kailangan nating lumaban. Ngunit ang ating laban ay hindi gamit ang kamao o matatalinong argumento. Ito ay espiritual na laban. At tayo ay lumalaban sa pamamagitan ng panalangin. Lumalaban tayo sa pagsamba. Lumalaban tayo gamit ang salita ng Diyos. Lumalaban tayo sa pananatili sa presensya ng isa na nanguna na sa tagumpay. Sinasabi sa 1 Juan 4:4, "Kayo ay sa Diyos, mga anak, at napagtagumpayan na ninyo sila sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa nasa sanlibutan." Hindi ka nakikipaglaban para sa tagumpay. Nakikipaglaban ka mula sa tagumpay.
Hindi mo kailangang matakot sa kaaway kung ikaw ay nasa lilim ng makapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos sa loob mo ay higit kaysa sa presyur ng mundo sa paligid mo. Kapag nananahan si Jesus sa iyo, walang demonyo sa impyerno ang makapagtataboy sa Kanya. Walang atake ng kaaway ang makapapawi ng Kanyang pangako. Walang dilim ang makapagtatalo sa Kanyang liwanag. At kahit na alam natin ito, may mga panahon pa rin na ang buhay ay tila mabigat. May mga sandaling ang mga atake ng kaaway ay tila walang humpay. Kapag ang apoy ay nagngangalit, kapag ang tubig ay tumataas, kapag sinusubok ang iyong pananampalataya at ikaw ay nagdududa kung makakatawid ka pa. Ngunit pakinggan mo ang pangakong ito, isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan sa buong kasulatan. Sinasabi sa Isaiah 43:2, "Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y sasaiyo, at sa mga ilog, hindi ka nila tatangayin. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog, at ang apoy ay hindi ka susunugin." Hindi kailanman sinabi ng Diyos na hindi ka dadaan sa unos. Ang sinabi niya ay hindi mo ito pagdaraanan ng mag-isa. Hindi niya sinabing hindi tataas ang tubig. Sinabi niya na hindi ka malulunod. Hindi niya sinabing maiiwasan mo ang apoy. Sinabi niya na hindi ka masisira sapagkat siya ay lumalakad kasama mo, hawak ka niya. At kapag ang kanyang presensya ang nakapaligid sa iyo, walang bagyong makapaglulubog sa iyo. Maaaring ikaw ay pinipiga, ngunit hindi ka dudurugin. Maaaring ikaw ay nadapa, ngunit hindi ka mapupuksa. Ikaw ay hawak ng isang haring matagumpay. Ikaw ay sinasaklaw ng isang pastol na tapat. At ikaw ay tinatakan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyong kalooban. Kaya't huwag kang panghinaan ng loob sa laban. Palakasin mo ang loob mo sa katotohanan. Kapag naramdaman mong napapalibutan ka ng kaaway, alalahanin mong pinalilibutan ka rin ng presensya ng Diyos. Kapag parang papalapit na ang dyablo, tandaan mong ang leon ng Huda ay nakatayo sa iyong tabi. Kapag ikaw ay mahina, alalahanin mong sa iyong kahinaan, ang kanyang kalakasan ay nagiging sakdal. Hindi ka nag-iisang lumalaban. Itaas mo ang iyong paningin kay Jesus. Ituon mo ang iyong paningin sa isa na hindi nagbabago. Tumayo kang matatag sa kanyang mga pangako. Kumapit ka sa kanyang salita at magpatuloy sa pananampalataya kahit nanginginig ka pa, sapagkat ang laban na ito ay panalo na. Galit man ang dyablo, maingay man siya, maikli na lamang ang kanyang oras at limitado ang kanyang kapangyarihan. Hawak ni Jesus ang mga susi. Si Jesus ang may koronang tagumpay at si Jesus ang hari ng kaluwalhatian ay nasa panig mo. Kaya magalak ka, kahit nasa gitna ng digmaan, maaari kang magkaroon ng kapayapaan. Kahit nasa gitna ng apoy, maaari kang magkaroon ng kagalakan, sapagkat ang lumalakad kasama mo ay mas dakila kaysa sino mang laban sa iyo, at hindi kanya kailanman pababayaan. Ngayon manalangin tayo. Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa iyong presensya na may kababaang loob. Alam naming kami ay nasa gitna ng isang espiritual na digmaan at walang sino man sa amin ang kayang lumaban sa sarili naming lakas. Kaya humihingi kami ng iyong lakas, ng iyong kapangyarihan at ng iyong presensya upang kami makapanatiling matatag. Panginoong Jesus, ikaw ang aming tagapagligtas, aming kalasag at aming mananakop. Salamat dahil natalo mo na ang kaaway. Salamat dahil sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay, mayroon kaming tagumpay.
Kapag kami ay natatakot, paalulahanan mo kami na ikaw ang kasama namin. Kapag kami ay pinanghihinaan ng loob, palakasin mo ang aming pananampalataya. Kapag kami ay nadarapa, itayo mo kami. Banal na Espiritu, puspusin mo kami, gabayan mo ang aming mga hakbang. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga bitag ng kaaway. Turuan mo kaming magdasal na may pananampalataya, sumamba na may katapatan at mamuhay na may kabanalan. Nais naming maging mga taong may mata sa langit, ngunit may mga paa sa lupa, handa para sa labanan, ngunit nakaugat sa iyong pag-ibig. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang bawat isa na nakararamdam ng bigat ng digmaan ngayon, yaong pagod na, sugatan o nalilito. Yakapin mo sila, ipaalala mo sa kanila na hindi mo sila kailanman iiwan o pababayaan. Ipaunawa mo sa kanila na hindi mo sila tinawag upang magapi, kundi upang magtagumpay. Diyos, hinihiling namin ang iyong proteksyon sa aming isipan. Punuin mo kami ng iyong katotohanan upang hindi makapanimdim ang kasinungalingan. Protektahan mo ang aming mga puso laban sa pagkasira, sa pagkabigo, sa galit at sa kapaitan. Panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ayaw naming mahulog sa kasalanan o sa espiritual na katamaran. Turuan mo kaming mamuhay ng may apoy, hindi malamig, hindi maligamgam, kundi puno ng sigasig para sa iyong presensya. Tulungan mo kaming makita ang mga tao hindi bilang ating mga kaaway, kundi bilang mga nilikhang minamahal mo. Palitan mo ang aming galit ng awa, palitan mo ang aming takot ng pananampalataya, palitan mo ang aming kahinaan ng iyong lakas, palitan mo ang aming kawalan ng pag-asa ng iyong pag-asa. At Panginoon, pinalalaya namin sa iyo ang bawat lugar ng aming buhay kung saan kami ay naging pabaya. Ibinibigay namin sa iyo ang bawat sulok ng aming puso, maging ito man ay lihim na kasalanan o hindi napapansing kompromiso. Linisin mo kami, gawin mo kaming buo, at gamitin mo kami bilang iyong mga mandirigmang may puso ng isang tagapaglingkod. Inilalagay namin ang aming sandata ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, ang baluti ng katuwiran, ang sinturon ng katotohanan, ang sandalyas ng ebanghelyo, at ang tabak ng Espiritu na siyang iyong salita. Hindi kami lalaban gamit ang laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikidigma ay makapangyarihan upang gibain ang mga muog. At kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat gawa ng kaaway sa aming buhay. Tinatanggihan namin ang takot. Tinatanggihan namin ang pagkalito. Tinatanggihan namin ang kawalang pag-asa. At pinipili namin ang pananampalataya. Pinipili namin ang kapayapaan. Pinipili namin ang katuwiran. Pinipili namin si Kristo. Kami ay naninindigan sa tagumpay na naipanalo na sa krus. Hindi namin kailangang gumawa ng sariling paraan. Kami susunod lamang sa iyo. Hindi kami matitinag sapagkat ang pundasyon namin ay ikaw. Kahit dumaan man ang unos, ikaw ang aming kanlungan. Salamat Panginoon dahil bagamat galit ang kaaway, mas makapangyarihan ka. Bagamat maikli ang oras niya, walang hangganan ang iyo. At bagamat kami ay mahina, ikaw ay sapat. Hindi namin kailanman kayang bayaran ang iyong biyaya, ngunit tinatanggap namin ito ng may buong pasasalamat. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Panatilihin mo kaming matatag sa pananampalataya, matapat sa panalangin at matatag sa pag-ibig. At kapag dumating ang araw na tayo ay haharap na sa iyo, gawin mo kaming matagpuan na tapat, hindi natitinag, at lumaban ng mabuting pakikipaglaban. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus kami nananalangin.
Amen.